121. Nagalit si Lance nang marinig niya ito at nagmura sa kanyang puso, kailangan ko pa ring mandaya kapag nakikipaglaro ako sa iyo ng chess. Binigyan kita ng mukha para manalo sa iyo ng matagal, ngunit talagang ininsulto mo ako. Ibinaba din ni Lance ang kanyang mukha at sinabing, Menglun, kung matatalo ka, mandiraya ka, gusto mo pa ba ang dati mong mukha? Hindi ako naniniwalang matatalo ako sa'yo, ilang taon ka lang, hindi ako naniniwala, siguradong nanloloko ka. Sisigot na Sanas. Abala sa pagbibigay ng isang kindat kay Lance at iniabot sa kanya ang isang note. Tiningnan ni Lance ang note, ito ay nakasulat, pakiusap maging mas mapagpatawad, ang aking lolo ay isang napakasamang manlalaro ng chess, hayaan mo lang siya. Lance pawis kahihiyan, sinabi niya na rin, bago ito ay fine, pagkatapos ng isang laro ng chess pagkatapos ng hapunan, ngunit talagang mukha pulled pababa sa mukha, tinatanggihan ng tao, kaya siya ay isang chess character na sobrang masamang tao. Dahil sinabi ni Wendy, binigyan siya ni Lance ng mukha, hindi nag-abala na makipagtalo sa kanya. Sa sandaling iyon, sinabi ni Menglun, isang laro pa, hindi ako naniniwalang nanalo ka sa akin. Halika. Tumanggaw si Lance, Nima, napakasarap na ulam ng chess, kung hindi lang nagluto si Wendy ng masarap na mesa, hindi na sana mag-aksaya si Lance ng oras sa kanya. Sa larong ito, si Lance ay umiinom ng tsaa habang naglalaro ng chess ng maluwag, dahil sinabi ni Wendy na bigyan siya ng mukha, kaya sinadya ni Lance na tumagal ng 30 minuto upang manalo sa kanya. Paano ito posible? Sa sandaling natalo si Menglun, sumigaw siya at ikinalat ang mga piraso ng chess sa buong sahig. Lolo, huwag kang ganyan, siya si Lance, paano ka magiging ganito? Nagpanik si Wendy at nagpayo. I don't care who he is, paano ako matatalo, dapat manloloko yan, dapat manloloko. Bamantong hininga si Menglun. Talagang nagalit si Lance at napabuntong hininga, Menglao, kailangan mong magkaroon ng isang antas ng mahinang kasanayan sa chess, sa tuwing may ibang naglalaro ng chess, binibigyan kanila, kaya sinisira kanila sa problemang ito. Alam mo ba that I gave you face and that's why I endured until 30 minutes to beat you. You, damn you, didn't even acknowledge your loss. Si Wendy ay abala sa pagsasabing, Lance, mangyaring itigil ang pagsasabi niyan, umatras ka lang. Ngumuso si Lance, walang atres, wala akong pakialam kung matanda na siya. Sumigaw si Menglun, anak, bumalik ka ulit kung may lakas ka ng loob. Halika, kung hahayaan kita sa pagkakataong ito, apo mo na ako. Si Lance ay nagkaroon ng bagong round kasama si Menglun. Sa pagkakataong ito ay hindi siya pinayagan ni Lance, at pagkaraan ng 3 minuto, natalo si Menglun. Matatalo agad. Hindi ako naniniwala, ulit. Isa pang laro, at makalipas ang 2 minuto, natalo muli si Monlen. Ano? Natalo ka sa loob ng 2 minuto. Hindi pa ako nabugbog ng ganito kabila sa buhay ko, muli. Isa pang round. This time, wala pang 1 minuto bago kami natalo. Mukhang natama ng mental blow si Menglun. Si Lance ay sumuko na sa kanyang paglalaro ng chess, kaya nanalo siya ng mas mabilis kaysa dati. Halika ulit. Sigaw ni Menglun. Itinapon ni Lance ang piraso ng chess at sinabing, halika kapatid mo, napakasama mong manlalaro ng chess, kaya huwag mo akong dungisan. Ano ba? Sabi mo kawawang chess player ako. Very, very poor? Not only chess skill is poor, even chess character is also poor. I didn't even need to use 2 minutes to win against you, binigyan lang kita ng mukha tapos tinawag mo pa akong cheat, hahaha, ngayon. Binubugbog mo ang sarili mong mukha. Si Wendy ay abala sa paghila kay Lance, mababang 2 pangungusap ang sinasabi mo Ano, takot na awayin ko siya kalaban ko ba ang lolo mo? Ikaw. Umubo sa galit si Menglun. Pagkaraan ng ilang minuto, tila nagising si Menglun at humagalpak ng tawa.
Kinakabahang sinabi ni Wendy, "Lolo, okay ka lang?" Hahaha. Natatawa pa rin si Menglun. Pinandilatan ni Wendy si Lance, "Hindi galit sa iyo ang lolo ko, di ba? Nasabi ko na sa iyo, ang galing ng aking lolo sa chess ay napakasama, at sa tuwing nakikipaglaro siya ng chess sa isang tao, halos mapaaway siya." Sila. Lance trailed off. "Ako rin ay isang masamang chess player, sa tuwing nakikipaglaro ako ng chess sa isang tao, halos makapatay ako ng tao." You. So speechless. Napatapak ni Wendy ang kanyang paa sa galit, abala sa pagtulong sa kanyang lolo na sumigaw, "Lolo, okay ka lang?" Pagkatapos tumawa ng ilang beses, tumingin si Menglun kay Lance at sinabing, "Kuya Tang, magaling ka." Ano? Hindi pa rin kumbinsido. Hindi, kumbinsido ako? Mukhang hindi ka mabuting tao, kahit papaano ay matanda na ako, at hindi mo ako hahayaang magkaroon ng sandali, naglalaro ako ng chess na parang tanga, at hindi ako alam kung ano ang ginagawa ko sa bawat oras. Kaya, nakikipag-away ako sa mga tao halos tuwing naglalaro ako ng chess, ngunit ang karamihan sa mga tao, na tumitingin sa aking edad at sa aking mga nagawa at katayuan, ay hahayaan ako, habang ikaw, sa kabilang banda, hindi ako papayag. Medyo kawili-wili. It's enough to give you face when I let you take so long to lose such a stinky chess game. Sige, sige. Ngayong naka-recover na ako sa pagiging obsessed ko sa chess, huwag na nating pag-usapan ito. Sabi ni Lance, "Wala lang, titingnan ko." Tumango si Menglun, "Good, Wendy, dalhin mo siya sa ospital, mag-lunch break na ako." Good. Tumango si Wendy. Si Lance ay lumabas ng bulwagan, sa likod niya, binigyan ni Menglun ng isang kindat si Wendy at bamulong, "Grandpa ay nakagawa na ng pagkakataon para sa iyo, huwag palampasin ang isang magandang lalaki." Lolo, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sige, naiintindihan mo ang sarili mo, pupunta si Lolo sa lunch break niya. Umupo si Lance sa kotse ng Maserati ni Wendy at nagtungo sa ospital. Sinabi ni Wendy, "Lance, sana ay huwag mong isapuso ang nangyari sa iyo, ang chess character ng aking lolo ay masama hindi sa isang araw o dalawa, at hindi isang beses o dalawang beses na siya ay nakipag-away sa isang tao. Pupunta sana muna ako sa opisina kanina lang kasi natakot ako na masama ang chess character ni lolo at nakipag-away sa iyo kaya lang inipon ko ito for last." Unexpectedly, napaaway talaga siya. "Kasama ka ulit?" "Haha, di bale, mabait din pala ang lolo mo," tatawanan niya ito pagkatapos at hindi magagalit dito, "kaya mabuti. Buti naman at hindi makakaapekto sa relasyon, umaasa ako na tutulungan mo ang kapatid kong si Sally sa kanyang sakit, hindi magandang masaktan ka." Ngumiti si Wendy. Biglang nagtanong si Lance, "Nga pala, noong kalalabas mo lang, tahimik kang tinanong ng lolo mo na maunawaan ang kahulugan ng pagdating, ano ang ibig sabihin nito?" "Ah, narinig mo yon?" "Narinig ng kaunti." Kinagat ni Wendy ang kanyang mga ngipin at nagpas siyang linawin ito kay Lance, kaya sinabi niya, "Okay, Lance, hahabulin ko na lang, gusto ng lolo ko na sumama ako sa iyo. Ngunit ayaw kong, huwag kang magagalit, hindi naman sa hindi ka magaling, magaling ka na, buti na lang may tao na ako sa puso ko." Walang pakialam na ngumiti si Lance, walang masama doon. "Ayaw mo bang malaman kung sino ang taong nasa puso ko? I don't like you? Bakit kailangan ko pang malaman, pwede mo naman sabihin kung gusto mo, di bale kung ayaw mo." "Ito ay isang lalaki na hindi ko pa nakita ang totoong mukha nito, kinidnap ako sa isang hotel ilang araw na nakalipas, akala ko ay tapos na ako sa aking sarili, ngunit ang lalaking nakaitim ay biglang sumulpat at iniligtas ako, nagsumpa ako noon at doon na kung sino man ang makakapagligtas sa akin ay papakasalan ko siya. Napagdesisyonan ko na siya sa puso ko, kahit hindi ko alam kung sino siya, pero nagpasya pa rin ako sa kanya, at sigurado akong makikilala ko siya." Muli. 122. Tumibok ang puso ni Lance, hindi ba siya ang tinutukoy ni Wendy na nagligtas sa kanya? "Wendy,
How dare you decide na ang ethereal na lalaking ito ay isang taong hindi mo pa nakikilala, mas hindi kilala, paano kung matanda na siya? Magpapakasal ako kahit isang matanda, at saka, niyakap ko siya noon, at naramdaman kong binata siya, hindi hihigit sa 30 taong gulang, at nakapagdesisyon na ako sa kanya. Lance, bagaman ang aking lolo sinubukan kong iset up tayo, sorry lang ang masasabi ko. Hahaha. Tumawa si Lance, pagkatapos ay nagmura, stupid. Ngumuso si Wendy, paano mo malalaman kung ano ang iniisip ko, hindi ka ako, hindi mo alam kung ano ang nangyayari, sa madaling salita, napagpasyahan ko na kung hindi ko na makilala muli ang taong iyon. After 10 years, I'll only reconsider other men. If you haven't married after 10 years, come find me again. Hindi nakaimik si Lance, isang lalaking hindi pa niya nakikilala, naglakas loob din siyang umibig. Ipinadala ni Wendy si Lance sa ospital at pagkatapos ay pumunta sa kanyang opisina. Nang dumating si Lance sa pintuan ng operating room, naghihintay pa rin doon si Bella at ang kanyang anak na babae, at mukhang wala pa sa kanila ang kumain. Pagkatapos ay lumabas si Lance sa ospital at nag-impake ng 2 rice noodles. Bella, tita. Lumapit si Lance sa kanila dala ang rice noodles, at abala sila sa pagtingala. Dr. Tang, narito ka na naman, sa totoo lang hindi mo na kailangang magtrabaho ng husto, dapat kang bumalik at magpahinga. Nahiyang sinabi ng ina ni Bella, si Lance ay dumating muli sa umaga at muli sa hapon, paano ba naman kasi may ganong kabait na tao, parang nag-ooperate ang mga kamag-anak niya sa loob. Napahiya din si Bella, oo, Lance, malaki ang utang na loob ko sa iyo, bumalik ka na para magpahinga, naging dahilan ako para lumiban ka sa klase sa umaga, hindi ka bababalik sa hapon, paano mapahiya ako? Oh, friends, I will do my best, why be sorry? Hindi pa kayo nakakapagtanghalian, mahigit 2:00 na, kaya bilasan mo na at kumain. Kinuha ni Lance ang nakabalot, Lizuan, nakita ng nanay ni na ang lahat ay naantig sa pag-iyak, sinabi ng nanay ni Bella ng higit sa 1 beses, paano magkakaroon ng napakabuting tao sa mundo, napakabuti na nahihiya silang tanggapin ang kabutihan ng mga tao. Salamat, Lance. Nagpapasalamat si Bella, wala silang ganang kumain, ngunit inilagay na ni Lance ang lahat, sinabing masama kung hindi sila kakain. Sige, huwag kang masyadong magalang, kumain muna kayo, papasok na ako. Pumasok si Lance sa operating room para tingnan kung kumusta na ito ngayon. Kinain ng mag-ina ni Bella ang rice noodles, uminit ang kanilang mga puso. Sinabi ng ina ni Bella, napakabuti rin ni Lance sa aming pamilya, napakabuti kaya napilitan akong mag-isip ng bulag. Nay, ano ang kailangan mong isipin? Bumangon si Bella. I wonder if it's because Lance Damon likes you. Why else would you be so nice to us? Don't blame mom for imagining things, buti na lang magaling siya hindi niya mapigil ang mag-imagine ng mga bagay-bagay. Nanay, hindi naman. Si Bella ay abala. Sayang, Bella, kung meron, dapat mabilis kang mag-oo, gusto ka man niyang maging girlfriend o asawa. Nay, anong sabi mo? Namula si Bella, bakit biglang nagsalita ang kanyang ina ng mga ganoong salita? Hindi ako nagbibiro sa iyo, kahit na hindi kita pinayagang umibig noon sa paaralan, ngunit sa pagkakataong ito, kung talagang hinahabol ka ni Lance, dapat mong ibigay sa akin ang iyong pangako, kahit na gusto niyang makipaglaro sa iyo. Sa loob ng ilang taon, magsawa ka sa pakikipaglaro sa iyo at itapon. Ikaw rin, dapat mangako. Mahirap kami, pero may regalo kaming ibabalik ang pabor. Nay, masyado kang komplikado sa iyong pag-iisip. Walang imek na sabi ni Bella. Hindi naman komplikado ang iniisip ni nanay, pero pinilit ako ng katotohanan na mag-isip ng bulag. Kinagat ni Bella ang kanyang mga labi at medyo naagrabyado, Nay, huwag kang magsalita ng walang kaparerekan, paano ako hahabulin Lance,
ang mga tao ay mayroon ng syota. Alam mo ba, ang mga syota ng mga tao, ang mga kasanayang medikal ay mas mahusay kaysa sa kanya, at marunong din silang martial arts. Ano ako, karapat-dapat ba ako sa kanya? Oh, so. Medyo nadismaya muli si Nanay Lee nang marinig niyang sinabi iyon ng kanyang anak. Huwag kang magsasabi ng mga bagay na nakakahiya sa hinaharap, sa kabutihang palad walang nakarinig sa iyo, kung hindi, mamamatay ka sa kakatawa. Sabi ni Bella, nakaramdam ng labis na hinanakit sa loob. Sa katunayan, malinaw na sa kanya na iyon ay, nagustuhan siya ni Lance, ngunit nagustuhan na niya si Lance sa kasamaang palad, alam niyang hindi niya ito karapat-dapat. Sinabi rin sa kanya ng kanyang ina na huwag tanggihan ang pagtugis ni Lance, sa katunayan, ito ang nagpalungkot kay Bella. Sa loob-loob niya, kung talagang napakasaya niya. Naglakad si Lance sa operating room, ang mga doktor sa operating room ay mukhang relaxed, at ito ay napakamapayapa. Sinabi ni Wang Xiaoqiang, Senior Tang, malapit na itong matapos, aabutin pa ng 3 oras para makumplito ang operasyong ito. Aabutin sana ng mahigit 70 oras upang maisagawa ang operasyon, ngunit ngayon ay napakabilis, nagulat kami, ito magiging isang medikal na himala. Sinabi ni Lance, huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol dito mamaya, ipaalam ito sa mundo, hindi ako magkakaroon ng tahimik na araw. Huwag kang mag-alala. Iginagalang ni Wang si Lance bagamat hindi niya naiintindihan kung bakit nag-aatubili si Lance na ipahayag ang mundo na may napakataas na kasanayang medikal. Ang puso ni Lance ay wala sa pagliligtas sa langit, kaya paminsan-minsan ay ayos lang ang pagliligtas sa mga tao, ngunit ang pagpapapagod sa kanya na parang aso para maging isang doktor ay hindi ang buhay na gusto niya. Kahit si Lance ay may pakiramdam na malamang na hindi siya magtatagal bilang isang bodyguard. Hindi pa niya nauunawaan ang mundo at kinailangan munang magpakababa sa lungsod na ito upang masanay dito. Balang araw sa hinaharap, kapag mas naunawaan niya ang mundo, maaaring umalis si Lance dito upang ituloy ang martial path sa kanyang puso. Para kay Lance, ang motibasyon sa kanya na mamuhay sa mundong ito ay upang patuloy na mapabuti ang kanyang martial arts realm. Gusto ni Lance na maabot ang maalamat na stepping on the void realm, breaking space at bumalik sa kanyang orihinal na mundo. Ito ay kay Lance. Panloob na layunin. Ang pagiging bodyguard ng campus, pagpapagaling ng mga may sakit at pagliligtas ng mga tao, lahat sila ay kailangan lang sa ngayon. Si Lance ay nakamasid sa operating room, ang buo na gulugod, na dahan-daang nakamount sa likod ni Jake Carter, ang mahika ng modernong medikal na operasyon. Si Lance ay talagang namangha. Sa sandaling ito, si Lance ay hindi makapaghintay na ibahagi sa asawa ng kanyang guro bilang pati na rin ang kanyang tiyuhin. Marahil, ang asawa ng kanyang guro at ang kanyang tiyuhin ay hindi makapaniwala. Bandang 6:00 ng hapon, ngumiti si Dr. Wang at sinabing, tapos na. Pakpak. Nagpalakpakan ng mga doktor sa operating room. Sinabi ni Wang Xiaoqiang, huwag kang pumalakpak pa, ang pasyente ay nasa isang peking estado ng kamatayan. Pagkatapos, tumingin ang lahat kay Lance. Naunawaan ni Lance na sa kanya ang lahat kung masasaksihan niya ang milagro sa susunod. Medyo kinakabahan din si Lance sa loob. Lumapit si Lance at sinimulang itusok ang mga karayom sa pasyente. Makalipas ang mga 10 minuto, biglang tumulo ang makina sa tabi ng operating table, at kung ano ang orihinal na tuwid na linya, biglang nag-iba-iba na darating. 123. Nang makita ang eksenang ito, tuwang-tuwa ang lahat ng mga doktor, matagumpay ito, at least na ibalik na ni Lance ang tibok ng puso ng pasyente sa pagtibok. Si Wang Xiaoqiang ay abala sa pagsasabing, mabilis, suriin ang iba't ibang kondisyon ng katawan ng pasyente. Oo. Agad na naging abala muli ang lahat ng mga doktor, tinitingnan ang buong katawan ng pasyente kung may mga abnormalidad, tulad ng tibok ng puso, presyon ng dugo, at iba pa. Sa huli, pagkatapos ng maingat na pagsusuri ng mga doktor, ang lahat ng mga kondisyon ng pasyente ay nasa loob ng inaasahan, maliban na ang pasyente ay nasa coma pa rin. Pagkatapos, inihayag ni Dr. Wang na matagumpay ang operasyon.
Paglabas ng operating room, maraming doktor at nurse ang sumugod sa balita, nagpalakpakan at nagpalakpakan. Ang isang operasyon na tumagal ng higit sa 70 oras ay naging matagumpay, at ito ay ginawa sa gabi. Sa sandaling ito, nakatayo rin sina Kent Brown at Sally sa grupo ng mga nurse sa labas ng pinto ng operating room. Ngumiti si Kent Brown at sinundan ang palakpakan, ibinigay ito sa doktor gayon din kay Lance. Ang pasyente ay agad na inilipat sa intensive care unit, at kung ito ay nakaligtas sa 24 na oras na panahon ng panganib, kung gayon ito ay maituturing na isang tunay na tagumpay, ngunit sa ngayon ito ay ganap na maayos. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Lumapit si Lance kay Kent Brown at ngumiti, "Tito Brown, anong ginagawa mo dito?" Sinabi ni Kent Brown, "Nabalitaan kong narito ka para tumulong sa isang mahusay na operasyon, kaya lumapit ako upang tingnan." Sa totoo lang, si Sally ang nagdemanda na nagsasabi na si Lance ay walang kakayahan bilang kanyang bodyguard ngunit hindi siya nakakita ng sinuman buong araw, at pagkatapos ay si Kent Brown ay nagkataong maayos, kaya pumunta siya sa paaralan upang kunin ang kanyang anak na babae at dumaan ang ospital upang tingnan. Sinabi ni Lance, "Mabuti naman ngayon, uwi na tayo." Si Lance ay nasa parking lot ng ospital, nagmamaneho ng kanyang BMW, at bumalik sa bahay ni Kent Brown. Ngunit si Sally Brown ay tila nagalit at hindi kailanman kinausap si Lance. Ang pangunahing negosyo ng kumpanya ay ang magbigay ng malawak na hanay ng mga produkto at serbisyo sa mga customer nito. Bukod dito, tutulong si Lance sa operasyon ngayon, at ang mga tao ay pagod pagkatapos ng mahabang araw, kaya kailangan nilang magdusa sa iyong mukha. Sa totoo lang, si Sally mismo ay hindi alam kung ano ang ibig niyang sabihin, bago kahapon, hindi siya nag-abalang pakialam kung saan pumunta si Lance. Ngayon, gayunpaman, labis siyang nag-aalala na si Lance ay talagang nagalit dahil sa hindi niya nakikitang sino man sa buong araw. Pagka-uwi, ipinarada ni Lance ang sasakyan, ibinabalik ni Willow Sally ang kotse ni Kent, sa sandaling bumaba, ngumiti si Lance kay Willow Sally, "Miss, kumusta ang pasok ngayon sa araw?" "Wala namang nangyari, hindi ba?" Ngunit si Sally, na may galit at galit, ay dinala ang kanyang bag sa loob ng villa. "Og!" Hinawakan ni Lance ang kanyang ulo. Walang magawang sinabi ni Kent Brown, "Lance, don't mind baka medyo galit si Yvonne, sabi niya wala kang nakita buong araw ngayon, ang ibig niyang sabihin ay bodyguard ka niya at hindi ka." Pinahintulutang tumakbo ng walang pahintulot niya. "Naakit ko na siya, ngunit hindi ko akalain na magagalit pa siya, at sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung paano niya ito naiisip." Tumawa si Lance, "I see, pero tama siya. Ngayon ay talagang dereliction of duty sa part ko, bilang bodyguard niya, hindi ko na talaga siya dapat layuan, sa susunod." Ngumiti si Kent, "No need to accommodate her too much, minsan hindi siya masyadong matino." Bumalik si Sally sa kanyang silid, inihagis ang kanyang bag sa kama, at nakita ang kanyang ama na nakikipag-chat kay Lance sa ibaba. Sa totoo lang, hindi man lang sinisi ni Sally si Lance sa loob, ngunit bakit siya nagagalit tungkol dito? Ang pangyayari ay labis na nakakabahala, siya mismo ay hindi lubos na nauunawaan. Marahil siya ay nagseselos dahil pakiramdam niya na si Lance at Bella ay medyo malapit, at iyon ang ugat na sinasabi na si Lance ay napabayan ang kanyang mga tungkulin ay isang palusot. Gayunpaman, bakit siya magseselos at hindi komportable kapag naramdaman niyang medyo malapit sina Lance at Bella? Si Sally ay naguguluhan sa sarili. Si Daylan ay hindi pumunta sa martial arts practice ngayon, at nasa huli na ito. Nang dumating si Lance sa ikatlong palapag, sarado ang pinto sa silid ni Sally at kumatok si Lance sa pinto. "Miss, huwag mo akong istorbohin." Ang boses ni Sally ay nanggaling sa silid. "Galit ka pa rin ba?" tanong ni Lance. Hindi sumagot si Sally. Hinawakan ni Lance ang kanyang ulo, hindi naman masamang makaligtaan ang isang araw ng trabaho. Handa na si Lance na ipaliwanag kay Sally, kaya pumasok siya sa kanyang silid at tumalikod mula sa balkonahe.
Sa sandaling ito, sa silid ni Sally, si Sally ay handang maligo at nakatayo sa harap ng aparador na naghahanap ng mga damit. Ang kanyang silid ay may sariling banyo, kaya natural na hinubad niya ang kanyang jacket sa kanyang silid bago kumuha ng shower. Si Lance ay nasa kanyang balkonahe, tumalikod at pumasok sa maliit na pinto ng balkonahe. Sa isang salita, nanlamig doon, nakita ko lang si Sally na nakasuot lang ng panloob na nakatayo sa harap ng wardrobe ng kwarto, si Lance sa gilid, ang katawan ni Sally ay walang kapintasan, ang tiyan ay patag at makinis, walang bakas ng nakaumbok na taba. Masyadong maganda ang kurba ng katawan na iyon, hindi maigalaw ni Lance ang kanyang mga mata. Ah! Biglang tumili si Sally at kumuha ng damit para takpan ang sarili. Sa ibaba ng hagdanan sa harap ng villa, narinig ni Kent ang mahiyawan at abala sa pagsigaw, anong problema? Nahihiya si Lance, hindi niya inaasahan na magpapalit ng damit si Miss, at ngayong nagtatanong si Kent sa ibaba, tiyak na pagdududahan si Lance kung babalik siya kaagad sa kanyang silid, kaya't maaari lamang magkunwaring kalmado si Lance at magsabi. Parang walang nangyari, Miss, naging pabaya ako ngayon, kaya wag kang magagalit ha. Lumabas ka! Sigaw ni Sally. Sa ibaba ng hagdanan nang marinig ni Kent ang pag-uusap ni Sally at Lance, alam niya kung ano ang nangyari, lumabas na si Lance ay pumasok sa silid ng kanyang anak na babae at pumunta upang humingi ng tawad sa kanya, kaya tumawa siya at tumigil sa pag-istorbo sa itaas. Ang kumpanya ay nasa proseso ng pagbuo ng bagong produkto sa nakalipas na 2 taon, at ngayon ay nasa proseso ng pagbuo ng bagong produkto. Hindi ako magsisinungaling sa iyo, gusto ni Yvonne Brown na gumastos ng 3 beses sa kanyang sweldo, hukayin mo ako. Ano? Gusto ka ni Yvonne Brown na hukayin? Nagulat si Sally at biglang nakaramdam ng kaba, na para bang medyo natatakot siya na si Lance ay talagang eye-poach ni Yvonne Brown. This Miss Yvonne Brown was too damn, paano siya naging ganito, naghuhukay ng mga tao. Sally pursed her lips and hummed, sino ang galit, hindi ako galit. Kung gayon bakit nagsimula kang maging malamig at hindi mo ako pinapansin sa sandaling nakita mo ako sa gabi? Basta, ayoko lang na mawala ka buong araw at hindi ko sinasagot ang phone ko kapag tinatawagan kita. Phone calls. Nilabas ni Lance ang kanyang cellphone, at lumabas na may ilang missed calls mula kay Sally. Hey! Sorry. Ngayon, ang ama ni Bella ay nagsasagawa ng spinal replacement surgery. Ito ay napakadelikado, kailangan kong naruroon, sigurado akong maiintindihan mo. Napabuntong hininga si Sally, ayokong marinig ito mula sa iyo, ikaw ang aking personal na bodyguard ngunit kasama mo ang ibang mga babae sa buong araw, maging ang aking bodyguard o ibang babae. 124. Kan, syempre ikaw? Okay? Next time, I'll take my leave from you kahit may mangyari, okay? Kinagat ni Sally Brown ang kanyang mga labi at ngumuso, sa katunayan ay nasisiyahan siya sa kanyang puso at sinabing, hindi kita papansinin kung gagawin mo ulit iyon. Hehe, mabuti, sorry ngayon lang, hindi ko alam na nagpapalit ka ng damit. Walang kamalay-malay na itinutok ni Lance ang pares ng magagandang binti ni Sally, bagamat tinakpan ni Sally ang susi ng kanyang damit, nalantad ang mga binting iyon. Roll! Sa pagmamadali, inihagis ni Sally ang mga damit na nakatikip sa kanyang sarili sa kanyang mga kamay kay Lance, at silang lahat ay biglang tumambad muli. Natarante si Sally Brown at kumuha ng isang piraso ng damit upang takpan ang kanyang sarili, na namumula na. Kinuha ito ni Lance nang dumating ito at ngumiti, aalis muna ako kung ganoon. Pagkatapos sabihin iyon, lumabas si Lance sa balkonahe at tumalon sa tabi ng kanyang sariling silid sa isang iglap. Nang makita ni Sally na umalis si Lance ay ibinaba niya ang mga damit na nakatikip sa kanya, at tinapakan ang kanyang mga paa na may pamumula. Ang nakakagulat sa kanya ay nakita siya ni Lance, ngunit hindi niya akalain na siya ay nagalit iyon, sa halip ay naramdaman niyang may bakas ng pang-aakit, at si Sally mismo ay hindi nakaimik. Sa huling pagkakataon na nakita niya ang kay Lance, galit na galit siya, ngunit sa pagkakataong ito, nakita siya ni Lance na hubot-hubad, at ni hindi niya nakita.
makaramdam ng galit. Naligo din si Lance, pagkatapos ay bumaba. Si Kent ay nanonood ng TV, na naglalaro ng balita. Sa balita, sinabi ng host, sa 3:00 ngayong hapon, isang taong-unang Dark Warrior ang hindi naghanap kay Zayden, na pumatay ng husto sa asawa ni Zhang. Pagkatapos, lumitaw ang isang larawan sa screen, kung saan ang asawa ni Dali Zhang ay nakahiga sa pool ng dugo, habang sa tabi niya, nakatali ng iPad, si Dali Zhang ay sumisigaw sa sakit. Unang URLM. Kansyo 8. Net. Nagulat si Lance nang makita ang eksenang ito, ang namatay ay eksaktong asawa ni Zhang, si Lance ay hindi maihahambing na pamilyar sa kanya. Umupo si Lance sa sofa na may galit sa kanyang puso, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa direksyon ng telebisyon. Akala ko ito ay isang mapait na panlilinlang sa pagitan ni Zayden at ng pulisya, hinding-hindi hahayaan ng pulisya na pumatay ng tao si Zayden, ngunit hindi ko inaasahan. Lumiko ang screen, isang lalaking nakamaskara, may hawak na dagwang kutsilyo sa kanyang kamay, kinuhaan ng video ang kanyang sarili, sinabi ng lalaking nakamaskara, Dark Warrior, hindi ba't tinawag mo ang iyong sarili na isang chivalrous na tao, na-inform ka na sa 3:00? Mamayang hapon, kung hindi ka kusang samipot, papatayin mo ang isang tao. Gayunpaman, binaliwala mo ang buhay at pinahintulutan mong mapatay ang asawa ni Dali Zhang. Sa isang pagkatalo, binaliwala mo ang buhay, at hinatulan din kita ng kamatayan. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, bukas ng gabi ng 12:00, Fuyutang Park, kapag hindi ka na bumalik, may pangalawang buhay na mamamatay. Nanginginig sa galit si Lance, ngunit napansin ni Lance ang mga mata ng lalaking nakamaskara na nagsalita, at naramdaman niyang hindi siya si Zayden mismo. Si Zayden ay hindi dapat magkaroon ng ganoon kalakas na chi, at ang lalaking nakamaskara na ito na nagsalita ng malakas. Medium chi, ay talagang isang dalubhasa. Pagkatapos, biglang lumiko ang screen ng balita at tumalon sa Public Security Bureau kung saan nakaupo si Zayden na nakaposas. Sinabi ng news anchor na naaresto si Zayden, ngunit ang taong nagsagawa ng kabron ito ay hindi si Zayden at ang kanyang mga tauhan. Tumanggi si Zayden na sabihin sa pulisya ang tungkol sa grupo ng mga lalaking nakaitim na nakadamit na kumidnap at pumatay sa nawalan ng Dark Warrior. Sa sandaling ito, sa bahay ni Yvonne Brown, nakita ni Yvonne ang lalaking nakamaskara sa TV at nagulat siya, ang mga tao mula sa Skeleton Organization, oh my God, paano ito posible, dumating na ang mga tao mula sa Skeleton Organization para patayin ang Dark Warrior. Narinig ni Brown Daitian ang mga salita ni Yvonne, abala sa pagtatanong, paano mo nalaman? Tito Brown, killer din ako dati. Ang kamay, paanong hindi ko malalaman? Nakakagulat lang na may magpapakita rito mula sa Skeleton Organization. Sabi ni Yvonne. Tanong ni Edward Brown, malakas ba ang Skeleton Organization? Crap, ito ay nasa tuktok ng listahan sa buong mundo killer organization. Napakalakas. Well, kaya naman nabigla ako na nagpakita sila dito para pumatay ng isang taong-unang Dark Warrior, hindi ka panipaniwala, at hindi ko alam kung sino ang pangunahing tao na gumawa nito sa pagkakataong ito. Anong antas ang pumatay? Tanong ni Edward Brown, may mga level din ba ang mga killer? Siyempre, iron, bronze, silver, gold, platinum, purple gold, at diamond. Tuwang-tuwang sabi ni Yvonne. Oh! Si Yvonne Brown, gayunpaman, ay hindi interesado dito, sa halip, nakatingin siya sa campus, para sa kanya, mas kawili-wiling magkaroon ng masamang bodyguard na katulad ng ka-level ni Lance, si Yvonne Brown ay nagpaplano rin na maghukay sa Lance. Naisip ito ni Yvonne at agad na tumawag sa telepono. Hoy, kuya! Anong ginagawa mo? Tanong ni Yvonne. Yvonne, bakit mo ako tinawag bigla? By the way, paano mo pinoprotektahan ang Miss Thousand Gold na iyon? Tanong ng kuya ni Yvonne. Well, okay. Medyo boring lang. Kung naiinip ka, bumalik ka, ngayon tuwing kakaunti ka sa misyon, parang may kulang. Hehe,
Ang boring, pero gusto ko pa rin dito. Siya nga pala, kuya, may itatanong ako sa'yo, alam mo ba ang tungkol dito, ngayon lang ako nakakita ng mga taga-skeleton organization na pumupunta sa ating lungsod at sinusubukang pumatay. Isang taunang Dark Warrior, alam mo ba ang tungkol dito? Tumawa ang kuya ni Yvonne, kalokohan, kahit anong sabihin mo, miyembro din siya ng Circle, may nag-alok ng reward na 20 milyon para kitilin ang buhay ng isang taunang Dark Warrior. Kinuha ng Bloodman ang trabaho. Bloodman. Paano ito posible? Ang Bloodman ay isang gold-ranked assassin, ang kanyang shot prices ay hindi bababa sa 50 milyon, paano siya makakagawa ng 20 milyong misyon? Gulat na tanong ni Yvonne. Hindi mo alam ito, ang susi sa Bloodman na gawin ang misyon na ito ay hindi ang pera, ngunit ang taong Dark Warrior. Dark Warrior ay nagsasabing siya ay magalang at gumagawa ng katwiran ng Diyos, Nima, ito ay isang walang mukha. Tumama sa mukha ng killer natin The Bloodman of the Skeleton Organization must be very unhappy with this Dark Warrior, so he took this mission, he didn't go for the money, kahit libre baka pumunta pa rin ang Bloodman at pumatay ng Dark Warrior. Wow! Ang Dark Warrior ay labis na kinasusuklaman. Si Yvonne ay hindi makapaniwala, sa mga araw na ito, ang Dark Warrior ay kinikilala ng mas maraming tao. I don't know. In short, as killers, we are a bit uncomfortable with this kind of self-proclaimed scapegoating. I guess, we killers, naturally, belong to the kind of people who disregard life, and Dark Warrior ay magiging scapegoat ang mga taong ito na nagwawalang bahala sa buhay. Natatakot ako na ang Dark Warrior ay matatapos na, halos wala ng paraan para sa Bloods from the Skeleton Organization. Tumawa ang nakatatandang kapatid ni Yvonne, ang hanggal na Dark Warrior na iyon ay puro naghahanap ng sarili niyang kamatayan. Tinapos ni Yvonne ang tawag kasama ang kanyang nakatatandang kapatid, bumalik sa sala, at sinabi kay Edward Brown, Uncle Brown, natanong ko na, ang lalaking nakamaskara na iyon ngayon ay ang Skeleton Organization, na may codenamed Bloodman's Golden Assassin. Ay natatakot ako na ang pagkatalo ng Dark Warrior ang magiging katapusan ng linya, mga mamamatay tao na may ranggo na ginto, halos walang mga nabigong misyon. 125. Bulalas ni Edward Brown, Yvonne, kamangha-mangha kayo, kahit ang mga pulis ay hindi pa rin alam kung sino ito, at alam mo ang pagkakakilanlan ng kabilang partido habang nakaupo sa bahay. Mahiyain si Yvonne, syempre, malalaman ko sa pamamagitan lang ng ilang random na tawag sa telepono. Sa sandaling ito, ang istasyon ng pulisya. Binasag ni Elsa Go ang isang kamao sa mukha ni Zayden. Sabihin, sino ang mga taong dumukot kay Leona Zhang at pumatay sa asawa ni Leona Zhang. Si Zayden ay hindi kapani-pani walang nanlumo sa sandaling ito. Captain Brown, hindi ko talaga alam kung sino iyon. Zayden, hindi ka pa rin ba nakikipagtulungan? Ngayong patay na ang asawa ni Zhang, kailangan mo bang maghintay hanggang sa mamatay ang asawa ni Zhang bago ka magsabi ng anuman? Alam mo ba na kami, ang mga pulis, ay lahat ay nasa iyong ulo para sa pagkamatay ni Leona Zhang at ng kanyang asawa? Iiyak na si Zayden, paulit-ulit na sinasabi, hindi ko talaga alam kung sino sila. Sinabi mo pa rin na hindi mo alam, kung hindi mo alam, bakit ang mga tao ay nag-specify sa broadcast ng balitang iyon sa tanghali na ikaw ang gumawa. Nagkasala sila sa akin. Mukhang hindi ka nagsasabi ng totoo. Galit na galit si Elsa Go, ngunit hindi naiintindihan ng lahat ang pulis. Inakala ng lahat na ang pulis ay nakipagtulungan kay Zayden at ginamit ang mapait na panlilinlang ng karne upang bitag ang Dark Warrior, iyon ay, upang arestuhin si Leona Zhang at ang kanyang asawa. Pero kung tutuusin, namali talaga ang mga pulis. Hindi ito ginawa ng pulisya, at ang balita sa tanghali mula sa istasyon ng TV ay ipinadala sa istasyon ng TV ng isang Mysterio Brown tao na humiling na i-broadcast ito. Sa oras na iyon, ang mga tao ng istasyon ng TV ay agad na nakipag-ugnayan sa pulisya,
bagaman ang pulisya alam, ngunit para sa kaligtasan ng mga bihag, hayaan ang istasyon ng TV na mag-broadcast, kasabay nito, agad na kumilos ang pulisya. Inaresto si Zayden, at nagtayo ng isang makalangit na lugar sa bahay ni Zayden, at ginamit din ang bagay na ito upang arestuhin ang Dark Warrior. Ngunit dahil dito, hindi na sumipot ang Dark Warrior noong 3:00 ng hapon. Higit pa rito, nalaman din ng pulisya na pinatay ang asawa ni Dalizang. Si Elsa Go ay agad na nagtanong kay Zayden. Elsa Go at iba pang mga opisyal ng pulisya ay naniniwala na ito ay pinlano ni Zayden, at dahil si Zayden ay naaresto at nakontrol noon pa, imposible para sa hostage na mamatay. Malinaw na si Leona Zhang ay papatayin tulad ng ang kanyang asawa. Ang pulis, sa kabilang banda, ay magdadala ng sumpa ng pagiging handa na magkaroon ng isang bihag na patayin upang bitag ang Dark Warrior. Oo, ewan ko ba? Ako hinuli nyo, paano? Papatay ng tao. Sinabing ang mga tao mo ang gumawa nito, ngunit malamang na kumuha ka ng isang tao upang gawin ito. Hired someone. Sino ang pwede kong kunin, hindi man lang kita matatalo, huwag ka masyadong katawa-tawa, okay. Nakita ni Elsa Go na hindi nakikipagtulungan si Zayden, at lumipas ang 1 minuto. Si Zayden ay nakaramdam ng labis na pagkakamali, sa katunayan ito ay talagang walang kinalaman sa kanya, na ang kaloob na pumatay ng isang paunang Dark Warrior, ay hindi si Zayden, ay ibang tao. Lumabas si Elsa Go sa silid ng interogasyon, ang kanyang kinatawan na si Xiao Mouyu ay abala sa paglapit at nagtanong, Team Shu, nagpaliwanag ba si Zayden? Hindi. Hindi kaya walang kinalaman hanggang kay Zayden. Medyo nalilito si Elsa Go, hindi ako sigurado, ang ganitong uri ng tao ay masyadong magaling magpanggap, kung aaminin niya, walang kinalaman sa kanya ang pagkamatay ng asawa ni Leona Zhang. Kung gayon ano ngayon? Tanong ni Deputy Yo. Habang nagde-deploy, pumunta sa buong lungsod at alamin kung saan nagtatago ang gang na iyon. Kung hindi natin mahuhuli ang gang na iyon bago maghating gabi bukas ng gabi, maaari lang tayong mag-set up ng Tian Luodi sa Floating Pond Park para matiyak ang kaligtasan ng mga bihag, habang sa parehong oras, kung ang isang pagkatalo ng Dark Warrior ay lumitaw, halika at patayin ang 2 ibon gamit ang isang bato. Sabi ni Elsa Go. Walang masyadong pulis sa ating Public Security Bureau na magaling sa martial arts, laban sa ganyang klaseng eksperto, halatang inutil ang ordinaryong pulis. Deputy Yo. Sumimangot si Elsa Go, sa katunayan, ordinaryong mga tao lang ang mahuhuli ng mga ordinaryong pulis, ngunit laban sa Dark Warrior at sa grupong iyon ng mga misteryo brown tao, halatang hindi kaya ng mga ordinaryong pulis. Sa Public Security Bureau, ang may pinakamalakas na martial skills is of course herself, tapos okay din ang ilan sa martial skills ng mga deputies, yung iba mga ordinaryong pulis na 3-legged lang nakakaturo. Agad na sinabi ni Elsa Go, London City Crouching Tiger Hidden Dragon, maraming mga eksperto, ang Public Security Bureau Martial Arts Strong Police Officers ay hindi sapat, tila ang tanging paraan upang makikilos sa publiko sa telebisyon, upang ang mga eksperto ng London City ay magkusa. Para tulungan ang pulisya, para lumahok sa want-to action na ito. Nagulat si Xiao Mouyu, Kapitan, ano kaya kung pakilyusin natin ang mga eksperto ng lungsod ng London na pumunta para tulungan ang mga pulis sa TV na may ganoong kasayahan? Tatakbo sila kaagad kapag umihip ang hangin, hindi pa banggitin. Ang sayaw. Umiling si Elsa Go, hindi, iyong gang ng mga mahiwagang tao na kumidnap Dalizang, lahat sila ay naglakas loob na magpadala ng isang sulat ng direkta para sa istasyon ng TV na mag-broadcast, bakit hindi sila natatakot na malaman ng ating pulisya ang tungkol dito, palabas ito. Na hindi nila sineseryoso ang mga pulis, kaya hayagang pinapakilos natin ang ating mga eksperto para lumahok sa kanilang pag-aresto, hindi nila ito seseryosohin pareho lang. Ang layunin ng grupong iyon ng mga misteryosong tao ay talunin ang Dark Warrior sa isang pagkakataon.
Ngunit kung talagang pinakilos natin ang maraming eksperto na pumunta at tumulong sa pulisya, kahit na hindi tayo sineseryoso ng grupong iyon ng mga misteryosong tao, maaaring hindi maglakas loob na magpakita ang Dark Warrior. Sinabi ni Elsa Go, bagaman hindi ako sigurado kung ang Dark Warrior ay maglalakas loob na lumitaw, ngunit ngayon na ang mga hostage ay nasa kamay ng gang ng mga mystic na iyon, kahit na ang Dark Warrior ay hindi lumitaw, ito ay sapat na upang gawin ang mistikong pag-urong na may kaalaman at iligtas ang mga bihag. Ang pangunahing layunin ng Operasyong Dark Warrior na ito ay iligtas ang mga bihag bago ito maging dalawang talam na espada. Siguradong hindi kami matatakot dahil maraming eksperto ang nahanap ng ating pulisya dahil ang Dark Warrior ay naglakas loob na lumaban sa mga pulis, kaya natural na hindi niya tayo sineseryoso. Oo tama Chief, gagawin ko agad. Si Deputy Xiao Mouyuk ay agad na pinangasiwaan ang pagpapakilos ng mga eksperto sa lungsod ng London upang tumulong sa pulisya, habang si Elsa Go ay nagtungo sa masiglang paghahanap sa buong lungsod, mas mabuti kung mahanap niya ng maaga ang pinagtatagwan ng mga misteryo brown tao, bagaman napakaliit ng posibilidad. Si Lance ay nakaupo sa sala, nakakakita ng balita sa TV ngayon, hindi alam kung ano ang kanyang iniisip. Si Lance ay nagkaroon ng matinding galit sa loob niya, 2 beses niyang nailigtas ang naghihingalong Tia Zhang mula sa kamatayan, ngunit hindi niya akalain na si Tita Zhang ay mamamatay. Talaga bang tadhana na siya ay nakatakdang mamatay at hindi mailigtas? Sinabi ni Ken, ano ang iniisip mo, Lance? 126. Iniisip ko ang tungkol sa pagpatay kay Tita Zhang, tutal, 2 beses ko siyang nailigtas at siya ay namatay. Bumantong hininga si Ken, how unlocked that has to be. Forget it, you did your best. Tumango si Lance. Ngumiti si Ken, Lance, may regalo ako sayo. Regalo. Nagulat si Don at binigyan siya ng regalo. Oo, sumama ka sa akin. Ngumiti si Kent at umakyat sa hagdan. Sumunod si Lance sa silid ni Kent Brown, kung saan naglabas si Kent Brown ng sword hilt mula sa bedside table. Ang hilt ay humigit kumulang 15 sentimetro ang haba at napakapinong. Nagtaka si Lance, Uncle Brown, ano ang ibig mong sabihin sa paglabas ng hawakan ng espada? Ibinigay ni Kent ang hilt ng espada kay Lance at ngumiti, ito ay isang reg along ibinalik ko para sa iyo ilang araw na nakalipas sa isang business trip, akala ko magugustuhan mo ang espadang ito dahil isa kang martial arts practitioner. Sword. Tumingin si Lance sa hawakan ng espada sa kanyang kamay, medyo naguguluhan. Sinabi ni Kent Brown, ang espadang ito, na nagkakahalaga ng 3.8 milyon, pinindot mo ang maliit na butas na iyon sa dulo ng hilt. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Kinuha ni Lance ang dulo ng hilt ng espada, at sigurado, may maliit na butas sa depression sa dulo, hindi lang masyadong madaling pindutin. Sinabi ng bumibili na ang bilis ng pagbuga ng espada ay umabot sa nakakatakot na 0.5 segundo. Pinindot ni Lance, at biglang, ang hilt ng espada ay nanginig, at isang matalim na espada ang lumabas, na orihinal na isang taluktok, ngunit ngayon ay naging isang buong espada. Ang katawan pala ng espada ay nakatago sa hilt, binubuga ang espada kapag kailangan, at lumiliit sa hilt kung hindi kailangan. Napabulala si Lance, wow, napakagandang espada, napaka-convenient. Sa nakaraang mundo ni Lance, karaniwan ang mga espada, halos lahat ng nagsasanay ng martial arts ay may hawak na espada sa kanilang mga kamay o may dalang espada sa kanilang mga balikat, anuman ang kasarian o edad. Ito ay pakiramdam tulad ng paghawak ng isang mahabang espada ay hindi masyadong maginhawa minsan. Ngayon ay mabuti na ang espada ay lumiit sa hilt, kaya kailangan mo lamang magdala ng isang hilt, at maaari mo itong kasya sa iyong bulsa ng pantalon. Ngumiti si Kent Brown, ikaw ay isang martial arts practitioner, paanong hindi mo alam, hindi mo kailangang maging mahinhin, ito ay isang maliit na regalo, mabuti na gusto mo ito. Paano kung tingnan mo ang espada na ito? Ako hindi maintindihan. Hinawakan ni Lance ang espada sa isang tibok ng puso, tila sa sandaling hinawakan niya ang espada,
ang kanyang dugo ay may labis na pagnanasa, tumingin si Lance sa espada at biglang naalala ang kanyang lumang espada na drinking blood. Magandang espada. Pinunasan ni Lance ang kanyang espada sa kanyang daliri at agad na nakakita ng dugo. Natawa si Kent Brown nang makita ang dugo sa daliri ni Lance, natural siyang umatras ng kaunti, palagi siyang nakakaramdam ng kaunting takot sa loob kapag nakikita niya ang mga pinsalang ito. Buti naman nagustuhan mo, pero syempre, hindi masyadong magandang espada, tutal anden naman ang presyo. Sinabi ni Lance, hindi pa ba sapat ang halaga ng 380,000? Ngumiti si Kent Brown na humihingi ng paumanhin, ito ay katamtaman, ngunit kadalasan ang pinakamasamang espada ay higit sa 1,000,000, at ang 3,000,000 espadang ito ay nasa kalagitnaan. May kilala akong kliyente na may dalang gintong espada na nagkakahalaga ng hanggang 12,000,000, at sinabi rin niya na ang kanyang katamtamang kalidad lamang ang gintong espada. Nagulat si Lance, ang espada ay talagang napakamahal sa panahong ito, ngunit oo, ang craft ay kailangang maging napakahusay para ang espada ay lumiit sa hilt at maging praktikal. Kaya itong 3.8 milyong espada, naramdaman ni Lance na gagawin nito, kahit papaano ay mukhang okay ito sa labas. Sinabi ni Kent, ang 10 milyong antas ng mga espada ay hindi pantay. Ito ay itinuturing na top-notch, ngunit kadalasan ang mga super expert ay gumagamit ng higit sa 1 bilyong espada at gumagamit ng iba't ibang materyales. Ang espada kong ito ay para lang hayaan kang mag-practice para masaya, sana ay huwag kang mag-isip. Si Tito Brown ay magalang, saan ako mag-iisip? Kung ganoon, subukan mo muna ang iyong kamay. Manam. Sa isang tango, tumalon si Lance sa bintana ng silid ni Kent. Pagkatapos ay lumutang siya sa lupa sa damuhan sa labas. Swoosh! Lumipad si Lance sa kanyang postere, ang espada sa kanyang kamay ay tila sumanib sa kanyang braso, bawat sayaw ay naglalabas ng isang malakas na hangin, ang tunog na ginawa sa pamamagitan ng pag-indayog ng espada, at ang wind chime. Si Kent ay tumayo sa gilid at ngumiti, napakagandang master, ang isang espada ay kayang sumayaw ng napakaliwanag. Natapos na rin si Sally sa kanyang paliligo at narinig ang ingay ng paghihilik sa ibaba ng bilya, at abala sa paglalakad patungo sa bintana, at agad na nakita si Lance na nagsasanay ng kanyang espada sa damuhan sa ibaba. Napakaganda at gwapo ng postere, mayroong isang uri ng martial arts TV tulad ng mga tao pagsasanay espada, Sally biglang nadama ng isang tibok ng puso, napakapagsamba tulad ng. Sa oras na ito, si Lance ay biglang tumapak sa lupa, ang buong tao ay umikot at bumaril sa langit, sumisigaw ng walang humpay na sumisigaw, ang katawan ay biglang tumaas sa itaas ng bubong ng vilya. Wow! Si Adan at Eden, na nanunood mula sa unang palapag, ay natigilan. Si Lance, na lumipad sa himpapawid, ay tumalikod at unang bumagsak ang ulo sa lupa, ang espada sa kanyang kamay ay bumaril ng diretso sa lupa, at nang siya ay mapunta sa lupa, si Lance ay tumama gamit ang kanyang espada at biglang, isang malaking tipak ng Kerehon sa lupa ang nabaligtad ng kanyang espada na si Chi. Bumaon sa lupa ang Chi ni Lance at inalis ang espada. Sa sandaling nag-ensayo pa lang, naramdaman ni Lance ang mainit na dugo sa kanyang katawan at nakaramdam siya ng pagbabalik sa nakaraan. Gayunpaman, totoo na hindi ganoon kagaling ang espada, ngunit malalampasan ito. Pakpak, si Adan at Eden ay abala sa pagpalakpak. Ang galing ni Young Master. Mahal kita, Young Master. Sigaw ni Eden na may mabungang mukha. Kinurot ni Lance ang espada at ibinulsa ang hilt para madala niya ito sa paaralan mamaya. Sa katunayan, sa panahong ito, marami na ring mga tao ang may dalang espada, ngunit sinuot lang nila ang kanilang mga bulsa ng pantalon o pitaka. Sinabi ni Kent, Lance, kahanga-hanga, pinapanood kang pumailan lang sa hangin, kumukulo ang dugo ko. Sabi ni Kent. Haha, Uncle Brown, sa edad mo ngayon, kahit mag-ensayo ka ng martial arts, sa lupa ka lang makakapaglaro, parang mahirap ang paglukso ng ilang metro sa taas. Sinasabi ko lang, saan ko ba ito talento? Sige, maghanda ka na para sa hapunan.
Bumaba din si Sally mula sa itaas at tumingin kay Lance, nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam sa kabuuan, hindi man lang siya nagkaroon ng ganitong pakiramdam noong kinasusuklaman niya si Lance noon. Sa gabi, si Lance ay nanonood ng TV sa sala. Sinabi ni Sally, "Lance, magbasa ka, walang TV." Natigilan si Lance, ngayon si Miss ang namamahala sa marami ah. "Miss, tama ba ang narinig ko, ikaw ang naghatid sa akin sa pag-aaral? Bakit ba ang bait mo sa akin?" Hindi alam ni Sally kung bakit niya iniistorbo si Lance. Napabuntong hininga si Sally, "Ikaw ang bodyguard ko, kung mag-aral ka ng masama, mawawalan din ako ng mukha." "Che, walang nakakaalam sa school na ako ang bodyguard mo." Natahimik si Lance, isang masamang dahilan iyon. "Anyway, hindi ka pwedeng maging ganito in the future, kailangan mo ring mag-aral ng mabuti." "Miss, ikaw ang magbasa ng sarili mo, ano pakialam mo kung ano ang gagawin ko, hindi ako ganoong materyal." 127. "Kung hindi mo kaya, tuturuan kita." Sabi ni Sally Brown, na medyo namula, iyon ba talaga ang gusto niyang sabihin? Tinuruan niya si Lance na magbasa. Bakit niya gustong turuan si Lance? Nabasa. Dati kinasusuklaman si Lance na lumayo sa kanya, hindi rin alam ni Sally ang problemang ito. Umiling si Lance, "Miss, masyado kang maluwag, TV ako, wala akong oras magbasa." Napatapak ni Sally ang kanyang paa sa pagkadismaya, umakyat siya sa itaas para basahin ang kanyang sarili, talagang gusto niyang gawin ni Lance ang kanyang takdang aralin kasama niya, at pagkatapos ay itinuro niya si Lance, ang pakiramdam na ito, ay maaaring maging lubhang kawili-wili, kahit sa loob ng pag-asa. Ngunit hindi ito gagawin ni Lance. Nakita ni Lance ang babae na umakyat sa itaas para magbasa ng mag-isa at umiling ng walang imak, "Kung mas maganda ang relasyon sa iyo, mas mapapamahalaan mo, hindi na ito kasing ganda noong masama ang relasyon noon, hayaan mo akong gawin ang gusto ko." Medyo masakit din ang ulo ni Lance, kung si Sally ang magpapatubo sa kanya ng ganito at iyon, tiyak na thought-ongo si Lance, sa kanya at hindi makakatamaan ay hindi makakagalit, may inis ay may inis. Nalaman ni Lance na ang nakaraan relasyon sa babae ay napakahirap, ngunit din mas mahusay, kung ano ang ginagawa niya Sally ay hindi tumingin sa isang sulyap. Nanood ng TV si Lance hanggang 11 PM at natulog. Isang gabing walang salita. Kinabukasan ng magising siya, ang unang ginawa ni Lance ay tinawagan si Bella at itanong tungkol sa sitwasyon ng kanyang ama kagabi. Nakita ni Bella na tumawag si Lance kinaumagahan para alalahanin ang kanyang ama, at isang init ang namuo sa kanyang loob na hindi maipaliwanag. Sinabi ni Bella na ang kanyang ama ay nagising ng 2:00 kagabi, sinuri siya ng doktor at sinabing nasa napakahusay na kalagayan niya, at sa gabing ito, kung nasa ganoong kalagayan pa rin siya, maaari siyang inilipat sa isang pangkalahatang ward upang mabagal na gumaling. Ang kumpanya ay nasa proseso ng pagbuo ng bagong produkto sa nakalipas na 2 taon. Pagkatapos mag-almusal ni Lance, hiniling niya kay Eden na pumunta sa ospital at tulungan si Bella. Nagpout si Eden at lumakad palayo, tila ayaw niyang gawin iyon, ngunit walang pakialam si Lance kung siya ay masaya o hindi, pumunta ka lang kapag sinabi niyang umalis ka. Naghanda sina Lance at Sally para pumasok sa klase. Ang kotse ni Sally, na nasira noong nakaraang gabi, ay naayos at naibalik. Naisip ni Lance na si Sally ang magde-drive, kaya pinaandar niya ang BMW at naghanda na lumabas. "Teka!" Sigaw ni Sally. "Oh, miss, anong problema? Hindi mo ba naayos ang kotse mo?" Tanong ni Lance. Sinabi ni Sally Brown, "Hindi na ako magde-drive ng mag-isa, sayang ang gas na pera at mas magiging masikip ang kalsada, kaya dadalhin ko na ang sasakyan mo papunta at pauwi ng paaralan mula ngayon. Huwag mag-alala, ibabalik ko sa iyo ang gas." "Oh, okay." Walang magawa si Lance, at nalaman na gusto ng babae na dumaikit sa kanya, kapag masama ang relasyon noon, hindi man lang niya ito maimbitahan. Si Lance ang nagmaneho ng kotse at pinaharurot ito hanggang sa paaralan. Umupo si Sally sa pampasaherong sasakyan at binuksan ang radyo ng sasakyan.
Mga tagapakinig, ang mga sumusunod ay naaabala namin ang isang newsletter, sigurado akong alam na ninyong lahat, nitong 2 araw na London City, ang kalye tungkol sa pagkatalo ng Dark Warrior na balita, lalo na kahapon pagkatapos ng maraming misteryo brown tao na kinidnap si Dalizang at ang kanyang asawa, upang i-blackmail ang isang talunin ang Dark Warrior ay lumitaw. Sa kasamaang palad, ang Dark Warrior ay hindi nagpakita sa ilang kadahilanan, na humantong sa ilang mahiwagang malalakas na lalaki na pumatay sa asawa ni Dalizang, at nagbanta siya na papatayin niya si Zhang kapag hindi siya sumipot bukas ng gabi ng 12:00 sa Floating Pond Park, kung hindi siya sumipot kapag nawala ang Dark Warrior niya. Siyempre, 12:00 na ng gabi ngayon. Mayroon pang 15 oras na natitira hanggang sa sandaling ito, ngunit ang buong lungsod ay tila tensyonado, dahil kahit sa ang kalye o eskinita, makikita ang mga pulis sa labas at paligid. Ngunit ang partikular na newsletter na ito na ilalagay natin ngayon ay hindi tungkol sa insidenteng ito, ngunit tungkol sa London City Police. Pakinggan natin kung ano ang sasabihin ng London City Police Chief. Ang boses ni Elsa Go ay umalangaw-ngaw mula sa radyo. Lahat, ito si Elsa Go, at sigurado akong alam na ninyong lahat ang tungkol sa Dark Warrior, isang lalaking nagyabang ng hustisya, nagtayo ng pribadong hukuman, at pumatay ng mga tao ng walang kabuluhan. At dahil sa taong ito, isang grupo ng mga misteryo brown tao ang naprovoke na arestuhin si Dalizang at ang kanyang asawa para i-blackmail ang Dark Warrior para magpakita, at ngayon ay namatay na ang isa sa mga hostage. Para sa bagay na ito, ang mga pulis ay lubos na nagsisisi. Gayunpaman, gagawin ng pulisya ang kanilang pinakamahusay na iligtas ang isa pang bihag, si Dalizang. Ngayong 12:00 ng gabi, hanggang ng mga misteryo brown tao, ay makikipagkita sa Dark Warrior sa Floating Pond Park, napapaligiran na ng mga pulis ang Floating Pond Park, sana hanggang na iyon ng mga masasamang puwersa ay hindi hinahamon ang ilalim ng linya ng pulisya. Dagdag pa rito, sinasamantala ng pulisya ang pagkakataong ito upang hayagang pakilyusan ang buong mamamayan ng London, umaasa na may ilang mamamayan ng martial arts na magkukusa na pumunta at tumulong sa pulisya at tulungan ang pulisya na mahuli ang gang na iyon. Ng mga misteryo brown tao pati na rin ang Dark Warrior. Salamat, iyon lang ang masasabi ko. Muling pinatunog ng radyo ang boses ng host, sige, mga tagapakinig, tapos na itong interrupt ayon ng newsletter, isang pangungusap lang, sana ang mga kaibigan ko sa London City na nakikinig sa broadcast, kung ikaw ay eksperto sa martial arts, mangyaring pumunta sa Public Security Bureau at tulungan ang pulisya sa pagdakip sa Dark Warrior pati na rin sa Misteryo Brown lalaking dumukot kay Dalizang at sa kanyang asawa. Kung gayon, ipagpatuloy natin ang ating programang Voice of London. Sinimulan muli ng radyo ang nakaraang programa. Hinawakan ni Lance ang manibela sa kanyang mga kamay, hindi alam kung ano ang nangyayari sa kanyang isipan. Hindi inasahan ni Lance na ang pulis ay nakapag-set up na ng Tian Luodi sa Floating Pond Park, at hayagang pinakilos ang mga eksperto ng London City upang tulungan ang pulisya, at dumating ng 12:00 ngayong gabi. Kahit na matalo ng isa ang Dark Warrior hindi nagpapakita, tapos at least may 1-2 punch tayo. Sinabi ni Sally, ang Dark Warrior ay hindi isang tanga, tiyak na hindi siya magpapakita ngayong gabi, maliban kung hindi niya alam na inilatag na ng pulisya ang kalangitan. Naku, miss, kami ay maliit na tao, mas mabuting basahin namin ang aming sarili, ano ang silbi ng pag-aalaga sa matataas at makapangyarihang mga bagay na iyon. Si Lance ay kumilos na parang hindi siya interesado sa isang pagkatalo. Tumawa si Sally, ang mga aktibidad na kriminal ay inilarawan mo bilang mataas at makapangyarihan, ngunit totoo rin na hindi ko ito gawain, ngunit ikaw, sa halip, ay maaaring tumulong sa pulisya at lumahok sa operasyong ito, at kung talagang arestuhin mo ang isa. Talunin si Dark Warrior at ang grupo ng mga misteryo brown tao ngayong gabi, nakagawa ka rin ng merito. Natigilan si Lance, bakit ko tutulungan ang pulis na arestuhin ang Dark Warrior? Ang Dark Warrior ay napakaranggal na tao, siya ang aking idolo.
Inilabas ni Sally ang kanyang dila at sinabing, kung ang Dark Warrior ay isang marangal na tao o hindi ay mapapatunayan pa, kung talagang mabuting tao siya, susuportahan ko siya sa pag-iisip. Hindi nagtagal ay dumating sa paaralan, sina Lance at Sally ay sabay na pumasok sa klase, nakita ng lahat sina Lance at Sally na magkapares, akala ng lahat ay mabait sina Lance at Sally, tahimik na sinabi ng puso, isang magandang repolyo, hayaan ang lahat ng baboy. Ibigay, sayang. Ang pambubugbog ni Lance kay Rit Ian Zhao kahapon ay sariwa pa rin sa isipan ng mga estudyante sa Palanan Middle School ngayon. Si Lance, ang numero 1 masamang kabataan ng Palanan Middle School, ay ganap na nalampasan ang numero 1 baliw na bata. 128. Sa ngayon, sa campus, ang paksa ng talakayan ay hindi na Lance at Rit Ian Zhao, wala nang nagkukumpere kay Rit Ian Zhao kay Lance. Sa laruan ng Palanan Middle School, si Rit Ian Zhao ay may mga bendahe na nakabalot sa kanyang katawan, nakaupo sa isang sulok ng campus, ang isang kamay ay nagpapaandar ng kanyang telepono, titingin siya sa campus, at binasag ang kanyang telepono sa depresyon, umuungal, damo. Kuya Rit Ian, anong problema? Tanong ng masamang kabataang si Kenji. Pumasok ako sa campus at nag-browse pababa mula sa itaas hanggang sa ibaba, ngunit walang kahit isang pangunahing post tungkol sa akin, Rit Ian Zhao, anong tigre na nahuhulog at binubuli ng mga aso. Sinabi ni Kenji, Brother Rit Ian, huwag kang mag-alala tungkol dito, pagkatapos ng lahat, binugbog ka lang ni Lance kahapon, at naapektuhan na nito ang iyong prestihiyo, bago mo pa maitatag ang iyong bagong prestihiyo, hindi ko akalain. Mayroong anumang pangunahing mga sticker tungkol sa iyo sa campus. Nagtanong si Rit Ian Zhao, paano ang tungkol kina Xiao Feilong, Yu Haosu, at Quirong Wang at silang tatlo. Ano ang tumatagal, hindi ba tayo pumayag na magkaroon ng pulong sa alas 8, at ngayon ay 15 minuto na ang nakalipas. Si Kenji ay abala sa pagsasabing, Brother Rit Ian, hindi na kailangang maghintay, hindi sila darating. Bakit? Sinabi ni Xiao Feilong na hindi siya nang ahas na lumapit sa iyo ngayon dahil sa takot na mabugbog siya ni Lance. Fuck! Isang grupo ng mga hindi matuwid na tao. Kuya Rit Ian, hindi ka dapat magalit, kung tutuusin, mas mahigpit si Lance kaysa sa iyo, maliwanag na nag-aalala sila na mabugbog sila ni Lance. Tandaan ang URL. Konsyo 8. Net. Ngumuso si Rit Ian Zhao, ang laki ng mata ng daga, hindi ako kasing lakas ni Lance, ngunit mayroon pa rin akong mga koneksyon, iniimpake ko si Lance, kasama ang aking mga Rit Ian Zhao na koneksyon, bagay ba iyon? Posible bang may plano ka, Rittenberg? Sinabi ni Rit Ian Zhao, dapat mong malaman na mayroon akong background ng hindi regular na kapangyarihan sa London City, ang distrito ng Lance, wala akong pakialam dito, wala akong sasabihin, narito na tayo. Napunta ang tingin ni Rit Ian Zhao sa kabilang bahagi ng playground, at dumating ang isang batang lalaki na may steady na takbo. Ang batang ito na may steady na takbo, isang tingin sa aura ng kanyang paglalakad at masasabing hindi ordinaryo ang kanyang lakas. Nang makita ni Kenji ang naglalakad na batang lalaki na ito, nagulat siya at napasigaw ng may kasab-ikan, Feng Silang Swordsman. Tama, ang batang ito ay ang henyong eksperto ng White Cloud High School, si Yuan Liao, na pumangatlo sa listahan, at dahil sa kanyang kamangha-manghang sword skills, tinawag siyang Sholing Swordsman, ng mga estudyante. Nakita ni Rit Ian Zhao ang lalaking naglalakad at ngumiti, hindi mo alam, ang God-Sealing Sword Warrior na si Yuan Liao, ay anak ng ating Third Hall Master. Third Hall Master. Napabuntong hininga si Rit Ian Zhao, ang Wind Cloud Hall, ang ikatlong pinuno ng tatlong malalaking irregular na puwersa sa lungsod ng London. Nanginig ang katawan ni Kenji, Wind Cloud Hall. Sa sandaling ito, lumakad si Yuan Liao, ang kanyang hitsura ay medyo walang pakialam. Rit Ian Zhao, bakit mo ako hinahanap? Walang pakialam na tanong ng feudal swordsman na tila hindi masyadong tumitingin kay Rit Ian Zhao. Ngumiti si Rit Ian Zhao, Yuan, syempre may hahanapin ako sa iyo.
Gaya ng nakikita mo, natatakpan ako ngayon ng mga sugat mula sa pambubugbog ni Lance. Bamantong hininga si feudal swordsman Yuan Liao, so ano? Yuan, huwag kang ganyan, ang tatay ko man lang ay isa sa mga kanang kamay ng tatay mo, ako ngayon ay binubugbog ng husto, pakiramdam mo rin wala kang mukha ah. Natigilan ng Seal Swordsman, Jory. Heaven, umasa ka sa katotohanan na ang iyong ama ay ang kanang kamay ng ikatlong master ng Windcloud Hall at nagkaroon ng kaunting impluensya sa London City, ikaw ay mayabang at laganap sa paaralan, at ngayon na ikaw ay binugbog. Pop, may mukha ka pa ring lumapit sa akin. Sa palagay mo ba na sa iyong ikapitong pwesto bilang isang dalubhasa sa henyo, maaari kang maging numero unong batang baliw sa Palanan High School? Nakakatawa. Kung ang tatay mo ay hindi nagtrabaho para sa aking ama, sino ang nakikialam sa iyo? Nabugbog ka na ng isang henyong eksperto na nauna sa iyo. Nanlumo si Ritian Zhao, Yuan, isa kang silang swordsman, hindi mo talaga ako tutulungan at turuan ng leksyon si Lance. Sinabi ng swordsman ng Seal, hindi ako interesado sa mga bulok na bagay sa pagitan ninyong mga masasama at mga baliw, kaya huwag mo akong hanapin sa gayong mga bulok na bagay. Pagkatapos sabihin iyon, lumakad na si Yuan. Walang magawang tumingin si Ritian Zhao sa papaalis na si Yuan Liao. Sinabi ni Kenji, Brother Ritian, ang Selyad swordsman na ito ay masyadong kaiyahiya. Siya, hinaan mo ang boses mo. Natarante si Ritian Zhao at tumahimik. Gusto mong mamatay, si Yuan Liao ay anak ng pangatlong Hallmaster ng Windcloud Hall, ayaw mong mamatay. Anong klaseng kapangyarihan ang Windcloud Hall? Poxane ang iyong buong pamilya nang hindi kumukurap, may si tatay ay kampon lang ng tatay niya, ang nakakapagtaka ay hindi niya ako binibigyan ng mukha. Si Kenji ay tumango sa kanyang ulo sa takot, hindi ko akalain na ang sikat na God-Silang swordsman ng White Cloud High School ay magiging anak ng ikatlong Hallmaster ng Windcloud Hall, hindi alam ng maraming tao sa paaralan ang tungkol dito, tama ba? Masyadong low-key ang feudal swordsman, kung mayroon akong kahangahangang background, laganap na sana ako sa school. Mapait na ngumiti si Ritian Zhao, magkaiba ang hangarin ng bawat isa, kung ang hangarin ni Yuan Liao ay maging isang baliw o masamang kabataan sa Palanan High School, hindi siya karapat-dapat na maging anak ng Third Hallmaster. Hindi mo ba nakita iyon the way he looked at me just now, he very much despised me. Sa kanyang mga mata, ako, ang no. Isang mad youngster ng Palanan High School, ay masyadong inutil. Siyempre, si Lance, ang number one evil youngster, ay isa rin. Hinamak sa kanyang mga mata. Totoo rin na ang mga anak ng Third Hallmaster ng Windcloud Hall ay talagang lahat ay may iba't ibang pananaw, ang numero un baliw na bata na mataas at makapangyarihan sa paningin ko, habang ang iba ay mababa ang tingin sa kanya. Si Yuan, na lumabas ng stadium na may malamig na bibig, ay bumantong hininga. Ako, Yuan, ay hindi isang taong nakikipag-away sa inyo ng mga bulok na tao sa paaralan, ang aking mga mata, ang aking ambisyon, kayong mga bulok na tao ay hinding-hindi magagawa. Karanasan. Ang mga mata ni Yuan ay nasa lipunan, ang paaralan ay nangingibabaw, ito ay masyadong mababa, ito ay hindi ang kanyang tasa ng tsaa, isang hindi mabuting tao lamang ang mag-iisip na ito ay kahangahangang maging dominator ng paaralan. Pagkalipas ng ilang segundo, kinuyam ni Yuan Liao ang magkabilang kamao at lihim na sinabi, hayaang pinakilos ng pulisya ang lahat ng eksperto sa London City upang tulungan ang pulisya sa pag-aresto sa Dark Warrior pati na rin sa Mysterio Brown eksperto ngayong gabi, ako, si Yuan Liao. Ang Sealed Swordsman ng White Cloud High School, ay hindi ito palalampasan. Bagamat hindi sapat ang aking lakas para may rank sa mga eksperto ng London City, ngunit hindi ako mahiyain, lalaban ako sa mga eksperto tulad ng Dark Warrior. Marahil ako mapapabuti ko ang sarili kong lakas mula sa labanan. Para iligtas ko ang mukha para kay Ritian Zhao at sa ilang bulok na tao tulad ni Lance, katawa-tawa.
Makipag-away sa isang malakas na tao tulad ng Dark Warrior, para sa akin na pumunta at tumambay sa inyong mga bulok na tao ay isang insulto lamang sa aking pagkatao. Sa playground, kinuha ni Rit Ian Zhao ang kanyang cellphone at tumawag. Uy, Rit Ian. Dad, kakatawag ko lang kay Yuan Liao, unfortunately. Mababa pa rin ang tingin niya sa akin at hindi man lang nag-abalang pumunta sa Lance para sa akin. Sabi ni Rit Ian Zhao. Sa kabilang panig ng telepono, ang ama ni Rit Ian Zhao, si Rit Ian, ay medyo nalungkot nang marinig ang kanyang anak na sabihin ito, ang kanyang anak na minamaliit ng anak ng Third Hall Master ay hindi masyadong kaaya-aya. Ang kanyang anak ay nabuli sa paaralan. At gustong hilingin kay Yuan Liao na tumulong, ngunit minamaliit ng mga tao ang kanyang anak. 129. Kung gayon pupunta ako at kakausapin ang Hallmaster. Sinabi ni Rit Ian Zhao, Tatay, bakit hindi ka nalang kumuha ng isang tao mula sa lipunan upang turuan ng leksyon si Lance? Napakaraming eksperto ang nasa ilalim ng iyong mga kamay, magpadala na lang ng kahit sino. Sinabi ni Rit Ian Zhao, ngayon ay mahigpit na ang mga pulis, dahil sa Dark Warrior, ang galit ng mga pulis ay tumataas sa oras na ito, ang Hallmaster ay nag-utos na bumaba, lahat ay nananatiling mababa ang profile. Gayon din, ito ang iyong bagay sa paaralan, talagang hindi ito isang malaking bagay para sa Wind Cloud Hall, kung alam ito ng ibang puwersa, sa halip ay pagtatawanan nila tayo dahil sa pagiging incompetent. Kaya, kung maaari mo itong lutisin sa loob ng paaralan, subukang lutisin ito sa loob, huwag hayaang pagtawanan ka ng mga tao. Naiwan si Rit Ian Zhao, malapit na siyang patayin ni Lance, at hindi pa rin siya nagpadala ng tao para ayusin si Lance. Ibinaba ni Rit Ian ang telepono at agad na hinanap ang Third Hall Master ng Wind Cloud Hall at hiniling sa Third Hall Master na tawagan ang kanyang anak, si Yuan Liao, bago hilingin kay Yuan Liao na tulungan si Rit Ian Zhao. Sa sandaling ito, dumating si Yuan sa isang bahay sa paanan ng burol sa likod ng Palanan Middle School. Ang isang guro sa bahay ay may hawak na patpat at nag-e-ensayo sa patag na lupa. Teacher Ping. Sigaw ni Yuan. Yuan, halika rito, ano iyon? Tumigil ang gurong iyon sa pag-e-ensayo. Pagpupuri ni Yuan Liao, Teacher, iyong 5 elements 8 trigram stick, lumakas ang kapangyarihan, hindi ko alam kung kailan natin mararating ang martial arts realm mo, Ngumiti ang gurong iyon, sige, huwag mo akong purihin, ano ang hinahanap mo sa akin? 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Sinabi ni Yuan Liao, Mr. Ping, alas 12 ngayong gabi, may double-edged operation ang pulis, alam mo ba iyon? Ang gurong iyon na si Ping ay tumango, syempre alam ko, ang balita sa lungsod ng London, mga pahayagan, radyo, lahat ay nagsabing bulok. Kinagat ni Yuan Liao ang kanyang mga ngipin at sinabing, Teacher Ping, ngayong gabi gusto kong tumulong sa pulis at arestuhin ang Dark Warrior at ang Misteryo Brown taong iyon. Nagulat si Teacher Ping, nababaliw ka ba, ang figurang iyon na parang Dark Warrior, ito ba ay isang bagay na maaari mong malapitan? Hindi mo gustong mamatay. Ang impresyon ng lahat ay tila tinatreto ang Dark Warrior bilang isang dalubhasa, at maging ang napakalakas na gurong ito na si Ping ay nadama na hindi siya kapantay ng Dark Warrior. Kaya naman, sa sandaling ito, narinig na tutulungan ni Yuan Liao ang mga pulis sa pag-aresto sa Dark Warrior at ang iba pa, sila ay nabigla. Sinabi ni Yuan Liao, Teacher Ping, kung makakalaban ko ang isang tulad ng Dark Warrior, sa palagay ko mapapabuti ko ang aking kakayahan sa pakikipaglaban at iba pa. Ayaw mong mamatay, mabubuting tao ba ang mga iyon? Mag-ingat ka na wala ka pang buhay. Ngumiti si Yuan Liao, Teacher Ping, nakapagdesisyon na ako. Ikaw. Naku, Teacher Ping? Dapat mong malaman na ang mga estudyante sa paaralan ay nagsasabi na ako ay isang sealed swordsman, ito ay sapat na upang ipakita na ako ay isang tanga, kung maaari kong pagbutihin ang aking lakas, ang kaunting panganib ay wala. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Yuan Liao, at sa isang sulyap, ang kanyang ama ang tumatawag, ang pangatlong Hallmaster ng Wind Cloud Hall, isang nanginginig na antas ng figure sa lungsod ng London.
Hello, Dad. Dayuan, tinawag ka ba ni Rit Ian Zhao? I found it. He asked me to go and help him vent his anger. Kung gayon, dapat kang pumunta kaagad at tulungan siya. Pagkatapos ng lahat, ang ama ni Rit Ian Zhao ay ang aking kanang kamay, at si Rit Ian Zhao ay itinuturing na isa sa mga tao ng ating Fengyan Hall. Okay. Tinanggo ni Yuan Liao ang kanyang ulo na may labis na pagkairita. Pagkababa ng telepono, nagtanong ang Berong si Ping, ano pa ang gagawin mo? Mr. Ping, hahanapin ko si Lance at babalaan siya. Mas mahigit na iinis si Teacher Ping nang marinig niya ang pangalan ni Lance at sinabing, Yuan, bakit ka nakikihalubilo sa mga masasamang batang baliw na iyon? Ang mga taong ito ay walang silbi, nagkakagulo, ang layunin mo ay maging isang marshal. Malakas ang sining, napakababa ng layunin, maaaring gusto mo ring makipagkompetensya upang maging isang campus na bisyo na binata o baliw. Tumawa si Yuan Liao, Teacher Ping, huwag mo akong pagtawanan, paano ako makikipagkompetensya kay Yuan Liao na maging isang masamang batang baliw, wala akong pagpipilian, inutusan ako ng aking ama, kailangan kong pumunta doon, kahit na may ibig sabihin. Sige, kung gusto mo talagang pumunta ngayong gabi para tulungan ang mga pulis sa paghuli ng paunang Dark Warrior, mag-ingat ka. I'm sure na set up na ang lugar na iyon, kaya hindi dapat magkaroon ng anumang panganib, at kung kaya mo talaga makipaglaban sa isang dalubhasa tulad ng Dark Warrior, maaaring maging kapaki-pakinabang ito para sa iyong mga kasanayan sa espada. Yaong mga bulok na tao tulad ni Lance, dapat ay hindi ka mag-focus ng lakas at pag-iisip sa kanila. Huwag kang mag-alala, pupuntahan ko lang sila at babalaan ko sila. Umalis si Yuan, at ipinagpatuloy ng Berong iyon na si Ping ang kanyang stake practice, ang kanyang 5 elemento at 8 trigrams, ang kanyang boses ay umaatungal na parang tigre habang siya ay dumaraan sa kanyang drill. Si Lance ay nakaupo sa silid-aralan, ang guro ay hindi pa dumarating sa klase, si Lance ay naiinip at naglalaro sa kanyang telepono, si Brandon Hugh, sa susunod na hanay, ay nagpiprito ng mga gintong bulaklak kasama ang kanyang sidekick. Tidena. Haha, Shanzi ako. 37. Fuck. Ang Golden Tiger ay pumutok ng medyo napakalakas. Lumingon si Lance, kumunat ang noo at sinabing, Hoy, hey, itigil mo? Sino ba ang nagsabi sa iyo na maglaro ng baraha sa oras ng klase? Sinabi ko bang maglaro? Lumingon si Lance, kumunat ang noo at sinabing, Hoy, hey, itigil mo? Sino ba ang nagsabi sa iyo na maglaro ng baraha sa oras ng klase? Sinabi ko bang maglaro ka ng baraha? May respeto ka ba sa akin? Maniwala ka o hindi, ibababa na kita. Si Brandon Hugh at silang tatlo ay nanginig, natarante at iniligpit ang mga card, saka mabilis na lumabas ng silid-aralan. Napahiya si Brandon Hugh, isa man lang siya sa mga masasamang kabataan, ngunit napakahiyang niya. Galit na nagmura si Brandon Hugh, what the hell, gripe grass. Kuya Tiger, kalimutan mo na, hindi natin kayang mag-provoke, hindi ba natin kayang magtago? Si Brandon Hugh ay isinumpa ang mga ninuno ni Lance sa loob ng 8 buhay, at ngayon, siya ay nagkaroon lamang ng lakas ng loob na magmura sa kanyang likuran. Pagkatapos ng pagmumura ni Lance kay Brandon Hugh, lumingon din si Sally at nakita si Lance na naglalaro sa kanyang telepono. Sally sa buong view ng publiko, lumakad papunta sa Lance, naglagay ng isang pares ng Avenue, class playing mobile phone, hindi mo inilalagay ang disiplina sa silid-aralan sa iyong mga mata alam na turuan ang iba na maglaro ng mga barahan na hindi marunong magmuni-muni. Sa sariling play mobile phone confiscate. Inagaw ni Sally ang cellphone ni Lance. Natigilan si Lance dahil hindi niya inaasahan na biglang dumating si Sally, ngunit noong nakaraan, pinilit si Miss na huwag masyadong lumapit sa kanya sa harap ng kanyang mga kaklase. Miss, anong ginagawa mo? Tanong ni Lance kahit papaano.
Pagkumpis ka ng cellphone, English class ito, binugbog ka ng English teacher at nasa ospital pa, naglalaro ka pa ng cellphone mo dito, kopyahin mo itong English text hanggang sa maisulat mo ng tahimik, ipapaliwanag ko ang ibig sabihin. Sa iyo isa-isa kapag bumalik ka sa gabi. Damn! Don't go too far. You read your book? What do you care what I do? I'm really speechless. Nagsalubong ang kilay ni Lance ng itim na linya. Miyembro ako ng komite ng klase, may kinikilingan akong isipin ka o ihagis mo ako sa hagdanan. Pagkasabi noon, kinuha ni Sally ang kanyang telepono at bumalik sa kanyang upuan, at talagang kinumpis ka ang telepono ni Lance. Tinitigan ni Lance si Sally ng ilang minuto, sa kanyang puso ay nanlungo, ang babaeng ito, talagang mas mabuti ang relasyon sa kanya, mas kontrolado ang higit pa, hindi pa rin siya hinahayaan ng klase na paglaruan ang kanyang telepono, ngunit hinayaan din siyang gayahin ang Ingles. Ngunit para ipaliwanag din sa kanya ang kahulugan, interesado ang multo na malaman kung ano ang ibig sabihin ng mga Ingles na iyon. 130. Ngunit, si Lance ay isang malaking tao, hindi maaaring pumunta sa teorya ni Sally at kunin ang telepono sa kanya dahil sa tao na ito, at siya ay isang babae pa rin, hindi talaga siya may hagis sa hagdan. Napaupo lang si Lance na may napaka-depressed na puwit. Namangha ang mga estudyante sa klase na si Sally ay naglakas loob na kausapin si Lance ng ganoon at isinuko pa ang kanyang cellphone, buti na lang si Sally ay isang school flower beauty, kung hindi ay itinapon na siya ni Lance sa silong kung maglakas loob siyang gawin iyon. Sa harap niya. Ilang minuto lang ang nakalipas, si Lance ay nainas hanggang mamatay at tumingin sa English na kakatanong lang ni Sally sa kanya na isulat sa katahimikan. Kalimutan mo na, bored pa rin ako, ayos lang kopyahin ang English, hindi ko pa nagagamit ng maayos ang mga panulat ng panahong ito. Si Lance ay marunong lamang magsulat gamit ang isang brush, kaya nang naisip niya ito, siya ay biglang medyo interesado, kaya nagsimula siyang magsulat ng tahimik. Hindi nagtagal, may hindi inaasahang bisita sa pintuan ng klase, si Yuan Liao. Pagkakita nito, excited na agad ang klase ng 32. Swordsman na nagtatak sa Diyos. Wow! Sword Warrior is here. Wow! Maraming mga batang babae ang agad na tumangala ng pagsamba at pagmamahal nang makita nila ang God-silang swordsman na si Yuan. Tumangala din si Lance, anong eskrimador, at naisip na isang tunay na eksperto ang dumating. Sa unang pagkakataon na nakita ko ang mga babaeng iyon sa klase na nagdilim ng mga mata, si Lance ay hindi nakaimik. Tumingin si Sally kay Yuan Liao, hindi tulad ng ibang mga babae, sa halip ay may bakas ng pang-aalipuste sa kanyang mga mata, sa loob-loob niya ay sinabi niya, anong klaseng silang swordsman, hindi kasing husay ng aking Lance. Hoy, bakit ko nasabi ang Lance ko? Kailan naging akin si Lance? Talagang hindi naiinip, bodyguards mo lang ang mga tao, pero talagang nagbago na sila sa iyo. Namula si Sally at nataranta, tinakpan ang mukha niya na parang nahihiya. Natagpuan ni Yuan Liao si Lance, pagkatapos ay lumapit kay Lance na may paghamak sa kanyang mga mata at sinabing, Lance. Tumingin si Lance kay Yuan Liao sa hindi malamang dahilan, at nagtaka sa kanyang puso, bakit siya muling pinuntahan, ang tanggang paaralan na ito, may katapusan pa ba ito, gusto mo bang ulitin ito ni Lance tulad ng ginawa niya? Kasama si Rit Ian Zhao. Hindi sila nagsasawa dito, at si Don ay pagod na rin dito. Para saan? Oo. Tumingin si Lance kay Yuan, nakita ang walang katapusang paghamak sa mga mata ni Yuan, sa halip ay masayang ngumiti si Lance, na parang natatawa sa kamangmangan ni Yuan, ngunit sa kasamaang palad, sino ang makakaintindi sa ngiti ni Lance? Ngumuso si Yuan Liao, Lance, hindi ako interesadong makipaglaro sa inyo, kayong mga masasamang kabataan, at ang mga tinatawag na baliw na kabataan, sa aking paningin, ay walang iba kundi ang ilang mga bulok na tao na walang hangarin, mga latak lamang na tumatambay sa paligid. Ang paaralan, paano ako, Yuan Liao, ay magiging katulad mo. Sabi ni Lance,
Kung masyado mong pinag-uusapan ang sarili mo, ano ang ginagawa mo dito para hanapin ako, hindi ba ito isang krimen ng pagiging mura? Lance, pakisuyong bantayan mo ang iyong mga salita, hinanap kita ngayon para balaan kang huwag ay bully si Rit Ian Zhao sa hinaharap, bagaman, si Rit Ian Zhao ay isa ring walang kwentang tao sa aking paningin. Hahaha, alam ko, ikaw ang unang baliw na mabuti, tingnan mo ang tono na ito, ibuka mo at isara mo ang iyong bibig na bulok na tao, ano pa ba ang isang sealed swordsman, mas galit pa sa araw na iyon si Rit Ian Zhao ah. I propose that you be kinikilala bilang unang baliw na binata ng Palanan High School, ano sa palagay ninyo? Ikaw. Sumabog sa galit ang puso ni Yuan Liao, hinamak niya ang tinaguriang Mad Less Evil ng White Cloud High School, lalo na siyang magde-degenerate para makipagkompetensya para maging Mad Less Evil. Xiao, ngunit ngayon ay sinabi na talaga ni Lance na kinilala niya siya bilang ang unang baliw na bata, na nagpasabog sa kanya sa galit, paano siya, si Yuan Liao, magiging kung ano ang unang baliw na bata, ito ay isang pulang karumihan. Lance, huwag mo akong itulak, kahit na may lamok, babarilin ko siya hanggang mamatay. Malamig ang mukha ni Yuan Liao. Hahaha. Tumawa si Lance at sinabi, ang mga salitang sinabi mo, narinig ko na ang maraming tao na nagsabi noon, kung ano ang sinabi ni Johnson Luther, kung ano ang sinabi ni Rit Ian Zhao, lahat sila, tingnan mo ang kanilang kasalukuyang sitwasyon at malalaman mo ang pagtatapos ng pagsasabi nito. Ngumuso si Yuan Liao, Lance, huwag mo akong ikumpara sa agos ng Rit Ian Zhao, sa aking paningin, ikaw ay kasing bulok ni Rit Ian Zhao, ako, si Yuan Liao, wala akong pakialam na labanan ka. Ako, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na ako, si Yuan Liao, ay handa na lumahok sa operasyon ng pulisya upang arestuhin ang Dark Warrior at ang iba pa sa 12:00 ngayong gabi. Habang ang isang bulok na taong tulad mo ay hindi kwalipikadong makipaglaban sa akin, ang Siling Swordsman. Iyan lang ang masasabi ko, Lance, ipinapayo ko sa iyo na alagaan mo ang iyong sarili. At lumabas na ng class 32. Sumigaw ang ilang estudyante sa klase, Feudal Sword Warrior, bumalik ka sa klase namin kapag may oras ka. God-forging Swordsman, I love you, you are my idol, woohoo. Tumingin ang isang batang babae sa likod ni Yuan at umiyak at sinabi. Si Yuan, ang feudal na eskrimador, ay may napakaraming tagahanga sa klase 32, kaya may isip mo kung gaano karaming tagahanga ang mayroon siya sa buong paaralan. Sinabi ni Daylan, sa paghahalo hanggang sa antas ni Yuan Liao, siya ay talagang sapat na magaling, pangatlo sa listahan ng mga ekspertong henyo, na kilala bilang Sealed God Swordsman, ang kanyang kakayahan sa espada ay walang kapantay, thirst. Ngumuso si Lance, napaka-exaggerated ba? Ngumiti si Daylan, syempre, hindi ako fan niya, pero hindi maikikaila na ang mga tao ay may mga sobrang tagahanga sa paaralan, tingnan mo lang ang reaksyon ng ilan sa mga estudyante sa klase namin, ang 4 na salitang, God silang. Eskrimador ay tumagos ng malalim sa kanilang mga puso. Hindi nagabalang magsabi si Lance, isang malalim na pag-uyam. Si Lance ay nagpatuloy sa pagsulat ng tahimik sa Ingles, at ang pagdating ng Siling Swordsman ay hindi nakaapekto kay Lance sa anumang mood. Hindi nagtagal, biglang tumunog ang radyo ng paaralan, hello. Binobroadcast pa rin ito ng principal mismo. Pagkatapos ng 2 feed, agad na narinig ang boses ng punong guro, mahal kong mga mag-aaral, hayaan ninyo akong mag-broadcast ng isang malaking kaganapan, ang henyo ng ating paaralan na dalubhasa, si Yuan, ay sasali sa operasyon ng pulisya upang arestuhin ang Dark Warrior at ang iba pa ngayong gabi. Liao si Jayuan ang pangatlo sa listahan ng mga henyo ng aming paaralan, na may walang kapantay na husay sa espada, at ginawaran ng titulong Sword Warrior of the Gods ng mga estudyante. Mayroon siyang lakas ng loob at lakas na tumulong sa pulisya sa pag-aresto sa mga bandido ni Wang Yang. Hindi lang ito ang kanyang karangalan, kundi ang karangalan din ng ating Palanan High School.
Ito ay hindi lamang ang kanyang karangalan, kundi ang karangalan din ng ating Palanan High School. Kakatawag ko lang sa Public Security Bureau para ipaalam sa kanila na sila ay labis nagpapasalamat kay Yuan, at lubos ding pinuri ang ating Palanan High School. Sa pamamagitan ng mainit na palakpakan, binibigyan natin ng malaking palakpakan ang ating Godzillang swordsman, at umaasa na maipapakita niya ang kanyang napakahusay na kasanayan sa espada ngayong gabi at matagumpay na matulungan ang pulis na arestuhin ang isang taunang Dark Warrior at manalo ng pinakamataas na karangalan para sa ating Palanan High School. Pakpak! Nang matapos magsalita ang principal ay nagpalakpakan ang buong paaralan, at umalangaw-ngaw ang palakpakan sa bawat klase at bawat sulok ng paaralan. Wow Dam! Ang galing! Ang Godzillang swordsman ay naglakas loob na pumunta at labanan ang Dark Warrior. Shield God Sword Warrior, mahal kita. Shield God Swordsman, ang galing mo? Bakit ang galing mo? Lagi kitang sasambahin, lagi kitang susuportahan. Forget what they doing, keep on doing that.